Shout out kay Rosalind Wright, 3rd Degree Harlego, J.M. Torres, Gilbert Gorgonio, Ronel Soriao, Litu Asong, Nerijan Torres, Cheater, Robert Senebeliger, Jerome Anime, Alberto Calesura, Mats, Aldrian Lahagan, Arian Matalano, Alvin Guma, Red Crimson, Yeona, Ronjet Gela, Jonas Binainaw, Chenang, Andre Punisa, Jeff Tatlu Greg, Ariel Albino, Nelia Hernandez. Ang karugtong ng nakaraan, lumingon ang ating bida at bahagyang ngumiti at pawisan nitong sinabi, susuriin ko mamaya kung nagawa niyo ba ang itinuro ko sa inyo. Tila ba, nag-alala ng husto ang binatilyong si Wuo, para bang natauhan ito sa sinabi ng ating bida, agad nitong sinabi kay Okju, at kay Zhang Gui. Kumilos na tayo, may isa sa atin na wala, kaya dapat mas magsikap pa tayo. Sinabi ni Wuo, sa mga militar, at mga hukom na manggagamot, kailangan namin ng mga opisyal na militar upang kumuha ng malinis na tubig at ilibing ang mga bangkay. Kailangan magsuot ng mask, ang mga manggagamot at magtipon dito. Matapos ay pasigaw nitong sinabi, simulan na natin. Hanggang sa lumipas ang oras, tanghali, maging ang mga pasyente na nakapila ay natapos na rin suriin. Nagpatuloy si Wuo, sa pagliligpit, habang palapit ito kay BNA, at sinabi, nakababatang kapatid, na BNA, ilipat natin ito sa paggawa ng mas maraming orsol rehydration solution. Agad na tumugon si BNA, at sinabi, sige nakakatandang kapatid. Habang palapit naman si Sian, at sinabi, nakakatandang kapatid na Wuo, agad napalingon ang dalawa. Nagpatuloy naman sa sinabi si Sian, ang mga manggagamot ay nagsibalikan ng lahat. Sabay senyas ng kamay sa kaninang pinagtipunan ng mga manggagamot. Tila nagtaka naman ang dalawang binatilyo na si Wuo at BNA. Nagtatanong sila kung ano ang maaari nilang gawin tungkol sa sakit na epidemya, na kahit si Huatwo, ay hindi niya na kayang labanan. At karamihan nito sa mga opisyal ng militar, sabay pasok sa isipan ni Sian, nang kanya-kanyang nag-atrasan ang mga manggagamot, na hindi niya alam kung paano ito pipigilan. Kumunat ang noo ni Wuo, mababakas ang inis nito, at sinabi sa kanyang isipan, agad-agad, sa loob lamang ng kalahating araw. Matapos ay sinabi ni Wuo kay Sian, kung gayon, ilan na lang ang natitira sa atin. Ngunit agad silang napalingon, nang marinig nila ang maingay na pagsusuka ng ating bida. Agad silang lumapit upang tulungan ang ating bida, habang nakaluhod ito at sumusuka sa lupa, at sabay na tinawag ang ating bida, at sinabi, Master. Nang mapansin ng ating bida na palapit ang mga ito, ay agad itong napasigaw at sinabi, huwag kayong lumapit. Matapos ay gumapang ang mga kamay, habang ito ay patayo sa lamesa, nanginginig, na tila hinang-hina na sinabi, ayos lang ako, lumabas na muna kayo at maggamot pa kayo ng kahit isa pang tao. Mayroon mga nagsitakbuhan kasi, dahil ganito ang karamdaman ko. Kaya kahit mahirap, kumilos pa rin tayo ng kaunti, dapat ay magligtas pa tayo ng marami hanggat maaari. Napatitig ang tatlong alagad sa ating bida, na puno ng pag-aalala sa ating bida. Agad nilakasan ni Wuo ang kanyang loob at sinabi, nakababatang kapatid na BNA, halika na, napalingon ng si BNA, at agad sinabi kay Wuo, sige. Habang samampa ang ating bida sa papag, at naupo, lumingon si Wuo kay Sian at sinabi, nakababatang ate, ikaw na muna ang bahala kay Master, at ipaalam mo sa akin kung sakaling mawalan siya ng ulirat. Sinabi ni Sian, na tila ba natatakot na baka kung anong mangyari sa ating bida, ngunit nakatatandang kapatid. Tinapunan muli ni Wuo, ang ating bida na nakahiga na tila nahihirapan, at butil-butil ang pawis, at sinabi kay Sian. Karamihan sa mga pasyente ay madalas samuka, at nawalan na ng ulirat. At ang kalahati sa kanila ay namatay na, tila lalong kinabahan si Sian. Muling sinabi ni Wuo, wala tayong magagawa sa katigasan ng ulo ni Master, ngunit kaya natin siyang alagaan kapag nawalan na siya ng ulirat. Habang butil-butil ang pawis ng ating bida na sinasabayan ng pag-ungol. Tumalikod na si Wuo at muling sinabi kay Sian, iiwanan ko muna siya sa iyo. Tumingin si Sian, at sinabi, sige, agad lumabas ng kubol si Wuo at si BNA. Nagbuhat ito ng mga balde, at sinabi kay BNA, kung gayon, ay kailangan muna natin kumuha ng malinis na tubig.
Maya-maya ay may lumapit na bata kay Wuwu at Bian-a, at sinabi, manggagamot, agad napalingon ang dalawa. Tumingin ang bata sa kanila at sinabi, gusto ko pong tumulong sa mga manggagamot. Inayos ni Wuwu ang mask, habang hawak ang balde, at sinabi sa bata, ito ay mapanganib, kaya bumalik ka na. Sinabi ng bata, hindi po, manggagamot, matapos ay pamatak ang mga luha nito, kumuyam ang payat na kamay, at pasiga nito sinabi, namatay po ang mga magulang ko nang dahil sa salot, kaya wala na po akong makakain pa. Matapos ay nagmakaawa ito sa kanila at sinabi, mga manggagamot, pakiusap po, kahit iba pang trabaho ay pwede na po, hayaan nyo na lang ako magtrabaho para sa ikabubuti ko. Napatingin ang tatlo sa bata, pumasok sa alaala ni Wuwu, nung bata siya, nasugatan ng kanyang ama, wala siyang magawa noon, at hindi alam kung ano ang gagawin, hanggang sa dumating ang kanilang master. Siya ang nagsilbing katuwang nito, matapos ay sinabi, sige, ngunit wag kang masyadong lumapit sa pasyente. Agad sinabi ng bata, pakiulit po, sinabi ni Wuwu, basta, ipangako mo na lang sa akin ang isang bagay na yan. Lumipas muli ang oras, hanggang sa sumapit ang dapit hapon. Kasalukuyan nagpapakulo si Wuwu ng tubig, habang kasalukuyan tumutulong ang bata. Hanggang sa sumapit ang gabi, patuloy pa rin ito, na tumulong sa paggawa ng herbal na gamot, na kasama si Bian-a, kinabukasan. Muling dumagsa ang mga pasyente, kanya-kanya sila, sa mga paggagamot sa mga pasyente, habang nanunood ang bata, na naghihintay ng mga utos ng tatlo. Maya-maya ay nakarinig sila ng tila ingay mula kay Bian-a, na nanggaling sa labas, at sinabi, mayroon malalang pasyente, pakihanda ang kama. Agad napalingon ang bata, at si Wuwu, sinabi ni Bian-a, kay Okju habang buhat nila ni Zhang Gui, ang stretcher, pakidala mo siya doon. Namilog ang mata ng bata, natigilan ito at sinabi sa kanyang isipan, ang dami talagang pasyente. Nagmadali na lumapit si Wuwu, maging ang bata, nang ilapag ito ni Okju at Zhang Gui, sa papag. Napalunok ang bata na patitig ito sa may edad na babae, at sinabi sa kanyang isipan, kung nagamot kaya ang mga magulang ko, buhay pa kaya sila ngayon? Nako, ano ba yan, hindi ito ang tamang oras para isipin ko yan. Napatungo ito, at ipinikit nito ang sarili, at muling sinabi, kailangan kong mag-focus sa ginagawa ko ngayon. Sinabi ni Wuwu, mukhang kaso rin ito ng kolera, kailangan nating silang ibukod at bigyan ng maraming likido. Maya-maya pa ay sumigaw ang isang hukom na manggagamot at sinabi, manggagamot may malaki po tayong problema. Agad napalingon ang mga ito, sa dumating, muling sinabi ng manggagamot na hukom. Tila po ang buong nayon, ay tinamaan ng salot. Sabay senyas nito sa labas, at muling sinabi, at ang sabi nila ay mahigit 30 na pasyente raw, sa palagay ko ay kakailanganin na nating magtayo ng mga bagong tent. Agad lumingon si Wuwu, at Bian-a, agad nagmadali kumilos si Wuwu, tinawag nito si Bian-a, at sinabi na kababatang kapatid, na Bian-a, halika na. Agad sumagot si Bian-a, at sinabi, sige, nakakatandang kapatid, habang natitigilan ang bata. Taranta na kumilos ang apat na si Wuwu, Bian-a, Okju at Zhang Gui, na patuon ang tingin ng bata sa mga alagad na manggagamot ng ating bida, na nagsilabas. At nang makalabas ay napalingon ang bata, sa pasyente, at sinabing sa kanyang isipan, ang abala ng lahat. Mukhang wala silang oras para tingnan mabuti ang bawat pasyente, matapos ay lumingon sa kanyang muli sa likuran at tinignan muli ang pasyente, at sinabi, kaya kung gamutin ang sakit ng pasyente, ngunit wala akong ibang magagawa kundi gawin ang lahat ng makakaya ko, agad itong naglakad kinuha ang balde na may laman tubig na pinakuluan na may halong gamot, at binuhat ito, at kahit hirap itong buhatin, at sinabi, tutulong ako at gagawa ako ng mga likido. Sa pagsapit muli ng dapit hapon, habang nasa loob ng kubol, sinabi ni Wuwu, sa bata, mahusay ang iyong pinakitang trabaho, bumalik ka na lang uli bukas at magpahinga. Yumuko ang batang si Hang, at sinabi, nagtrabaho ka rin po ng husto, manggagamot, kung gayon po ay aalis na ako. Matapos ay agad humakbang palabas ang batang si Hang. Sa labas, palubog na ang araw, habang naglalakad ito sa kahabaan ng kalsada, nakahilera doon ang mga kubol na nakahiwalay na mga may sakit. Narinig ng bata ang may kalakasan sigaw sa isang kubol.
Agad niya itong pinuntahan, hinawi niya ang pintuan ng kubol, bahagyang may kadiliman ng kaunti, at sinabi niya para saan ba ang kubol na ito. Matapos ay natanong niya ang may edad na babae, na nakahiga, habang ito ay umuungol. Agad niya itong nakilala at sinabi, siya yun dinala dito kahapon. Agad siyang lumapit sa may edad na babae, at muling sinabi, ayos lang po ba kayo? Nakapikit ang babae, na tila ba hirap na hirap. Umungol ito at bahagyang itinaas ang kamay at sinabi, tubig. Pahingi ako ng tubig, na pilit inaabot ang takure, na mayroon pinakuluan na tubig. Napatingin ang bata at sinabi, tubig po ba? Natigilan ang bata at napaisip ito, at sinabi sa kanyang isipan, ngunit ang sabi sa akin ng manggagamot, ay huwag ko daw hawakan ang pasyente. Ngunit magkagayunman, ayos lang siguro, kung bibigyan ko siya ng tubig. Sabay humakbang ito upang kumuha ng tubig, agad niyang kinuha ang pinakuluan na tubig na may orsol. At lumapit muli sa babae, at sinabi, eto po, pakikuha po ito. Pinilit ng babae na bumangon, at hindi alintana ng bata na nahawakan siya ng babae habang pinaiinom niya ito. Nang matapos uminom, ay agad nagpasalamat ang babae, ngumiti ang bata at sinabi, sana po, ay gumaling na po kayo, ginang. Nang sumunod na araw, sa pagsikat ng haring araw, kasabay ng mga huni ng ibon sa umaga, agad bumangon ang binatilyo na si Wuwo, at agad na nag-inat. Nag-stretch ang ng mga braso, at sinabi, hay, nakakapagod talaga. Maya-maya pa ay may biglang tumawag sa kanya, at pasigan itong sinabi, manggagamot, manggagamot. Agad na tigilan si Wuwo sa pag-iinat, nang makita ang isang lalaki na may pasan na bata, sa kanyang likod at sinabi, si Hyun. Si Hyun po ay may sakit, lumaylay sa balikat ng lalaki ang batang walang malay. Nang laki ang mata ni Wuwo, tila bakidlat na tumusok sa kanyang puso, ang narinig. Agad itong nataranta at sinabi, dito, ipasok mo siya agad dito. Agad na sumagot ang lalaki habang pasan ang bata sa kanyang likod. Opo, sinabi ni Wuwo, pakihiga mo na siya dito. Pinagmasdan ni Wuwo ang bata, nanginginig ito na tila hinahabol ang kanyang paghinga. Bahagyang damilat ito at sinabi na nanghihina, manggagamot. Pasensya na po, sinabi ni Wuwo, huwag ka na munang magsalita at ipunin mo ang iyong lakas. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin ko na gagaling ka. Bahagyang ngumiti ang batang si Hyun, kahit nahihirapan. At sinabi, opo, matapos ay tila ba hinila na ang kanyang mga mata. Pumikit ito, at tuluyan na naging madilim ang lahat, samantala. Sa pagdilat ng mata mapusyaw na liwanag sa itaas ng kubol ang kanyang naaninag. Muling pumikit ito at muling damilat, unti-unti na ilinaw ang itaas ng kubol, bahagyang tumitig ito. Maya-maya pa, ay damilat na ito ng tuluyan, na tila ba galing lang sa mahabang pagtulog, ang ating bida. Agad itong bumalikwas ng bangon, napahawak ito sa kanyang ulo, at sinabi sa kanyang isipan, buhay ako. Agad itong naupo, binaba ang kanyang mga paa, sa lupa, at sinabi sa kanyang isipan, nakakaginhawa, kung pagbabasehan at kung paano ako nagkakaroon ng matinding gana sa pagdumi, tila nalampasan ko na ang pinakamalaking balakid. Matapos ay tumayo ito at naglakad palabas, pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang mga alagad, tila ba nalungkot ito, at sinabi, sa kanyang isipan. Nag-iwan ako ng napakabigat na pasanin sa aking mga disipulo. Ilang araw na ba ang lumipas, hinawi ng ating bida ang tabing sa kubol, at muling sinabi sa kanyang isipan, sana ay naging maayos ang lahat. Sa paglabas niya nakita niya ang mga ilan na may karamdaman. Matapos ay natanong nito si Sian, at si Bien-a. Tila ba naramdaman ni Sian, na may nakatingin, agad siyang lumingon at nagulat, maging si Bien-a, ay namilog ang mata sa nakita. Agad itong napasigaw at lumapit, at pasigaw nito sinabi na tuwang-tuwa, Master, habang nakatayo ang ating bida, ngunit agad itong huminto at sinabi, ni Bien-a, Master, pakiusap mahiga ka pa ng ilang sandali, ngumiti ng bahagya ang ating bida at sinabi, ayos lang ako. Alam kong nag-aalala kayo sa lahat ng oras na ito. Hindi ba, napatingin si Sian, matapos ay sinabi, subalit kailangan mo pang magpahinga, na walang ka ng malay sa loob ng 3 buong araw. Sinabi naman ni Bien-a, na puno ng pag-aalala, Master. Muling sinabi ng ating bida, ayos lang ako,
Mas maayos naman ang pakiramdam ko ngayon kaysa dati. Matapos ay lumingon-lingon ito, ngunit, teka, nasaan si Wuwo? Tila ba, nalungkot ang magandang mukha ni Sian, hindi alam kung paano ito sasabihin, at maging si Bian. Sinabi ni Sian, Master, ang nakatatandang kapatid na si Wuwo, ay, gumagawa po ng libingan. Samantala, sa bakanteng lote, sa di kalayuan sa kubol. Ang maaliwalas na kalangitan ay tila ba dumilim, na tila ba nakikiramay, unti-unting pamatak ang bahagyang ulan. Nagpatuloy sa paghuhukay ng lupa si Wuwo, hindi alintana ang patak ng ulan, patuloy ito sa paghuhukay ng lupa habang hawak ang pala. Nakita ito ng ating bida, na tila ba hindi naramdaman ang kanyang pagdating. Tinawag ito ng ating bida, at sinabi, Wuwo, natigilan sa paghuhukay si Wuwo, ngunit hindi ito lumingon, at sinabi, gising na po pala kayo Master. Dapat ay ako ang unang bumisita at bumati sa iyo, pasensya na po. Maraming nangyari at hindi ko ito kinaya, napatingin ang ating bida, sa batang nakahiga sa lupa na unti-unting tinatabunan ni Wuwo. Nagpatuloy ito sa pagtabo ng lupa, sinabi ng ating bida, kanino ang puntod na ito? Huminto sandali sa pagtabon si Wuwo, at puno ng awa na sinabi, isang bata. Na nagngangalang Meng Hyun, nawalan siya ng magulang dahil sa salot na yon, at wala nang ibang mapupuntahan. Huminto sandali si Wuwo, pinagmasdan niya ang bata na wala ng buhay, na nakahiga sa lupa. At muling sinabi, lumapit siya sa amin, humingi ng pahintulot na kumita ng salapi upang may maitustos siya sa kanyang pagkain, naawa kami sa kanyang kalagayan, kaya kinuha ko siya para gawin ng iba't ibang gawain, tila ba nakidalamhati ang ulan bahagyang lumakas ang mga patak nito, kasabay sa pagluha ni Wuwo, habang nakatayo ang ating bida sa kanyang likuran, muling sinabi ni Wuwo, subalit tinangay siya ng salot na iyon. Sinabi pa ni Wuwo, nahabag kami sa kanyang kalagayan, kaya kinuha namin siya, para gawin ng iba't ibang gawain. Sabay buhos ng malakas na ulan, na tila ba nakidalamhati. Habang nasa likuran ni Wuwo, ang ating bida, muling sinabi ni Wuwo, ngunit tinangay siya ng salot na iyon. Sabay patak ng kanyang mga luha, habang nakatingin ito sa bangkay ng bata na nasa lupa, at muling sinabi, kasalanan ko ang lahat. Dapat pala pinauwi ko na lang siya pagkatapos ko siyang bigyan ng pagkain. Ano ba ang kahalagahan ng pagprotekta sa pride ng isang bata? Hindi kumibo ang ating bida, nakatingin lang ito sa nakatalikod na si Wuwo, matapos ibinaon ng pala, upang kumuha ng lupa. At muling sinabi, namatay siya, nang dahil sa akin. Patuloy itong kumuha ng lupa upang itaban, sa bangkay ng batang si Hyun. At muling sinabi, kaya babayaran ko na, ang pagkakautang ko kay Hyun. At nais ko pa na mas maraming matutunan kay Master, at magligtas ng kahit isa pang tao na apektado ng salot na ito. Sabay pasok ng kanyang alaala, ang napakaraming pasyente na nakapila, ang ngiti ng batang si Hyun, na hindi kababakasan ng pagod, na handang isakripisyo ang sariling buhay makapagligtas lang. Tumigil si Wuwo, sa paghuhukay tigmak ng luha, at muling sinabi sa ating bida, para kahit papaano, kapag nagkita kami ni Hyun, makahingi man lang ako ng tawad sa kanya. Kaya ngayon, ililibing ko na malalim si Hyun sa puso ko. Sabay tingin muli sa bangkay ng bata, na unti-unti nang tinatabunan ng lupa. Matapos ay sinabi ng ating bida, gawin mo ang nais mo, subalit magandang ideya na magkaroon ka ng sapat na espasyo para maglibing. Agad na palingon si Wuwo sa ating bida, nang may pagtataka. Seryoso sinabi ng ating bida, nabasa na ng ulan, hanggat nabubuhay tayo bilang isang manggagamot, kakailanganin nating magpadala ng napakaraming pasyente. Ngunit, huwag mong ibaon lahat ng pasyente sa puso mo. Sabay pasok ng alaala ng ating bida, ang lumuluhang si Jinso, sa kasalukuyan. Habang nakaharap sa isang bangkay, at muling sinabi, ang lahat ng tao ay may hangganang sa kanilang mga puso, at ang iyon ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak kapag lumampas ka sa limitasyon na iyon. At ang batang nagngangalang Hyun, maging siya ay ayaw din yan manyari. Napalingon ang lumuluhang si Wuwo, tila ba ito ay natigilan. At walang gatol na sinabi ng ating bida, yan ang landas na dapat tahaki ng isang manggagamot. Bumalik ang tingin ni Wuwo, sa nakatabo na lupa, tumangu-tango ito, sabay ng pagpatak ng kanyang luha, at sinabi,
gaya ng dati. Sabay pinagdaop ang dalawang palad, upang magbigay ng paggalang. Matapos ay humarap sa ating bida, at sinabi, "Salamat po sa mga turo mo Master," sabay yumuko ito. Napapikit ito na tigmak ng luha, ngumiti ng bahagya ang ating bida. Lumipas ang mga araw at linggo, mahigit na 70% ng mga pasyente ng Changi County ang nakaligtas dahil sa ating bida na si Hua Fu ang kanyang mga reseta at paggagamot. At pagkatapos noon, tinuruan na hukom na manggagamot na si Huan Yan, ang iba pang mga hukom na manggagamot na pampamunuan ng Shanyang tungkol sa paraan ng paggawa ng Orsol. Gayunpaman, ang salot na nagsimula sa itaas ng ilog sa Yangtze ay mabilis na kumalat. At ilang sa kanila na 10,000 tao ang nawalan ng buhay. Muling lumipas ang oras, sa opisyal na tirahan sa Luoyang, tirahan ni Cao Cao. Sinabi ng tagapayo na si Cao Cao, ngunit kung hindi sana iniligtas ni Hua Tuo, at ng kanyang mga disipulo ang mga taong yun, ang mga nasawi ay maaaring mahigit na daan-daang libong tao. Habang ito ay may hawak na baso ng tsaa ng nakangiti. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, "Hindi ikaw ang Jade Emperor, paano mo malalaman kung daan-daan libo nga ang mga namatay?" Sinabi ni Cao Cao, "Ito ay kalokohan, mahigit 60% ang mga taong namatay sa nayon na hindi mo nabisita. Hindi man lang umabot sa 10%, ang mga nasawi sa mga nayon na ginamot mo, di ba?" Muling ngumiti si Cao Cao, habang hawak ang tasa ng tsaa, at sinabi, "Nakapagligtas ka ng daan-daang libong tao." Napapikit ang ating bida, at lumagok ng tsaa, at sinabi, "Nakakahiya lang na hindi na tayo nakakapunta sa iba pang lugar." Sinabi ni Cao Cao, "Gaya ng inaasahan ko mula sa manggagamot na gumagawa ng himala na kinikilala ng buong mundo. At isipin na hindi ka pa rin kontento na kahit nasa 2 taon ka nang nagpagala-gala sa mga lugar na may salot. At dahil nagsimula kang magligtas ng mga tao simula noong taon na makilala mo si Wu, ito na ang magiging ika-6 na taon mo. At hindi na nakakapagtaka na kumalat ang reputasyon mo bilang si Hua Tuo sa buong mundo." Sinabi ng ating bida, "Puro maling reputasyon lang yan." Sabay lagok ng tsaa, matapos ay sinabi, "Ilang araw na lang ay darating na ang bagong taon ng Jiazi. At babalik ako kahit sandali." Napatingin naman si Cao Cao, na tila ba nagtaka. Matapos ay muling sinabi ng ating bida ng seryoso, "Ang susunod na taon, dito ay tiyak na mas magiging malupit." Tumingin din si Cao Cao ng seryoso, at sinabi, "Dahil ba sa musikang yan?" Pumasok sa kanilang isipan ng isang nayon na mayroon kinakanta ang mga bata. Patay na ang asul na langit, malapit nang sumikat ang dilaw na langit. Sa taon ng Jiazi, magkakaroon ng kasaganahan sa silong ng langit. Muling sinabi ni Cao Cao, "Hindi ba kinakanta lang yan ng mga bata?" Sinabi ng ating bida, "Marami na ring akong nalakbay na lugar sa nakalipas na 6 na taon. Bigla kong naramdaman ang sentimiento ng publiko na parang nasa sarili kong mga balat. Hindi mo ba alam na ang kasabihan, ang sentimento ng publiko ay kagustuhan ng langit?" Napakunot ang noo ni Cao Cao sa sinabi ng ating bida. Matapos ay agad na tumayo, at nilapat ang 2 kamay sa lamesa, at sinabi, "Wala akong ideya na maririnig ko ang mga salitang sinabi ko sa kanyang kamahalan na paulit-ulit sa akin. At gaya nga ng sinabi mo, marahil ay siguradong magiging mahirap ang susunod na taon. At kung may mangyari man, dalhin mo ang mga tao mo sa Qiao County." Natigilan ang ating bida, tila ba napaisip ito sa sinabi ni Cao Cao. Agad na tumalikod si Cao Cao, at muling sinabi, "Paghahandaan ko ito." Tumiim ang mga mata ng ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, "Hindi naman magtatagal ang mga yan." Samantala sa tanggapan ng Dunqui County, dinig sa labas ng tanggapan, ang pagtalaga sa nakatatandang kapatid ng ating bida, tinanggap ng Gobernador Hua Fu, ng Dunqui County, ang atas ng kanyang kamahalan, na emperador. At ito ay wala pang 1 buwan, inabot ng emperador, ang isang kasulatan na isang kautusan, at sinabi, isang rebelyon ang sumiklab sa protektora ng Julu Jezhao, at kumakalat na ito sa buong bansa, kailangan ninyo itong supalan agad. At bago sumapit ang sandstorm na dulot ng mga dilaw na turban. Sinabi ng nakakatandang kapatid ng ating bida, "Ako si Hua Fu, tinatanggap ang utos ng kanyang kamahalan." Na tinanggap ang kasulatan, lumipas ang oras,
Nang magkaharap ang magkapatid, nakangiti na sinabi ng kanyang kuya Huafo. Fu, ito ang liham na ipinadala ni Cao Cao Hangnim. Tila ba nagtaka pa ang ating bida, at sinabi, ano kamo si Cao Cao Hangnim? Agad binasa ng ating bida ang liham, sa kanyang isipan, pinadala ko si Hahudan, at Cao Hong sa Kiao County, tinipon ko ang mga puwersang militar upang ituwid ang seguridad at maiwasan ang mga pagsalakay ng mga bandido. Kaya isama mo ang iyong mga kababayan sa iyong kanlungan para sa mga may sakit sa Kiao County. Tila ba natigilan siya at agad napaisip, tumingin ang kanyang kuya at sinabi, huwag mo akong alalahanin at kumilos ka na ng mabilis, parang hindi ko nais ang magiging sitwasyon. Sumulyap ang ating bida sa kanyang kuya Huafo. Matapos ay humakbang ito at bahagyang tumawa at sinabi sa ating bida, iiwanan ko si nanay sa pangangalaga mo. Yumuko ang ating bida, at napaisip ng malalim, at sinabi sa kanyang isipan, isang ganap na digmaan ang magaganap ngayon. Tumayo ito at kumuyam ang dalawang kamao na tila ba ang nasa paligid niya ay puno ng apoy, at sinabi sa kanyang isipan, ang rebelyon ng Dilaw na Turban, ay tatagal lamang ng wala pang 1 taon, ngunit ang mga natitirang puwersa ay pahihirapan ng gitnang kapatagan sa loob ng mga dekada. Kaya dapat tayong, sabay pinagdaop ang dalawang kamay na tanda ng pagbibigay ng respeto at sinabi, mag-iingat ka kuya, bahagyang tumilim ang kanyang mga mata at seryosong sinabi, sa kanyang isipan, bawasan ang pagtitipon hanggat maaari. Samantala, sa Yeshao Runan Prefecture, Ancheng County, sa idol sa panuluyan sa tabing ilog, maligayang pagbabalik Huatwo. Habang nagsasaling ng tsaa ang obispo na si Myung Il, sa tasa ng ating bida. At sinabi, ang mundo nating sa ngayon ay magulo na, subalit ano ang dahilan at napadpad kayo dito? Sinabi ng ating bida kay Myung Il, habang hawak ng ating bida ang tasa ng tsaa, at sinabi, may gusto lang akong kumpirmahin. Tumitig ang ating bida kay Myung Il, habang nasa likuran nito si Okjo, at sinabi, itatayo mo ba ang hukbo ng dilaw na turban sa Yeshao? Tila ba nagulat ang obispo na si Myung Il? Tumingin ito sa ating bida at sinabi, mukhang hindi ko pa nakukuha ang buong tiwala mo. Napakunot ng noo si Okjo, tila ba hindi nito nagustuhan ang mapangahas na sinabi ni Myung Il. Yumuko si Myung Il, sabay nagbigay ng may paggalang at sinabi, hindi tataas ni Yeshao ang hukbo ng dilaw na turban. At gayon din ang Yangzhou, sabay tingin ito sa ating bida. Tumingin naman ang ating bida at inulit ang sinabi ng obispo na si Myung Il, at sinabi, sa Yangzhou, na tila ba ito ay nagtaka. At muling sinabi, maaaring ganito rin ang kaso para sa Yeshao dahil ikaw ang obispo dito. Pumasok sa kanilang isipan ang lugar na tila ba isang mapa. Ngunit ano nga ba ang meron sa pagbabago sa Yangzhou? Binaba ng obispo na si Myung Il, ang dalawang kamay at inilapat sa lamesa, at sinabi, parang hindi mo pa rin alam ang malalaking kontribusyon na nagawa mo. Habang nakatingin si Okjo at ang ating bida, nailigtas mo na ang Yeshao at ang Yangzhou. Muling pumasok sa isipan ng ating bida ang napakarami na pasyente sa loob ng kubol, habang pinaiinom ng sabaw na may halong gamot. Maging ang pagpasa ng matanda sa kanyang likuran. Maging ang pagmamadali habang buhat ni Okjo at ni Zhang Gui, sa isang stretcher ang isang pasyente na walang pag-aatubili. At muling sinabi, at kung hindi dahil sa iyo, sa hindi mabilang na sibilyan ang mga namatay dahil sa salot na iyon. Matapos ay humakbang ito ng nakatalikod habang nasa likod ang kamay, at muling sinabi, at kaya, nawala ng paninindigan ng Yeshao at Yangzhou na itaas ang hukbo ng dilaw na turban. At syempre, napakaswerte naman para sa amin yun. Bukod pa riyan, wala bang taga Yangzhou na makakatulong sa iyo? Habang nakatingin lang ang ating bida, bahagyang lumingon si Myung Il, at bahagya din ngumiti. At sinabi, at sisiguraduhin ko na dadalhin ko ang taong yun sa harapan mo. Sa pagsiklab ng Dilaw na Turban Rebellion, 1 buwan na ang nakalipas simula nang maganap ang rebelyon ng Dilaw na Turban sa Jizhao, Julu Prefecture. At ang kalahati sa kanila ay sumapi na sa kalto ng Taipang. Sabay-sabay na nagkasundo ang mga pag-aalsa sa Yuzhou, Bingzhou at Qingzhou, na nakapalibot sa county ng Jizhao, na sinakop ang mga tanggapan ng county. Nagtipon ang mga hukbo ng dilaw na turban sa Jizhao. Samantala,
Kumuyam ang kamao ng lalaki at malakas itong ibinagsak sa lamesa na naglikha ng malakas na ingay, at pasigaw nitong sinabi, ang mga baliw na walang hiyang mga ito, gayunpaman. Pinagdikit nito ang kanyang mga ngipin, at galit na pasinghal nito sinabi, ang lakas ng loob nila, para mangahas na labagin ang kalooban ng langit. Habang nakakuyom ang dalawang kamao, ang rebelyon na dilaw ng turban ay hindi naganap sa Yeshao at Yangzhou. Kaya lalo itong nanggigil sa galit, at sinabi, paano nila nagagawa ito, mga walang hiya sila. Habang nasa paligid niya ang mga hukbo ng dilaw na rebelyon. Matapos ay napahawak ito sa kanyang ulo, at habang sapaw ang kanyang ulo, sinabi nito, kung wala sila sa sitwasyon para mag-alsa ng rebelyon, hindi ba dapat man lang ay magbigay sila ng mga probisyon militar? Matapos ay sinabi sa kanyang isipan, at kung hahayaan natin ang walang hiyang ito, baka sumunod sa kanila ang ibang mga obispo. At nais ko sana ay pugutan sila ng ulo ngayon din, ngunit hindi ko pwedeng iwanan bakante ang upuan ko. Matapos ay galit na sumigaw ito, at pautos na sinabi, magpadala ng mensahero sa obispo ng Jezhao, sabay senyas ng kamay. Agad na yumuko ang mga hukbo ng dilaw na rebelyon, at sinabi, masusunod po, obispo. At muling sinabi ng pasigaw, pagkatapos niyong malinis ang Qingzhou, sabihin sa mga hukbo na magmarcha patungo sa Yangzhou. Samantala sa mahamag na Dunhui County, tila ito ay isang abandonado na. Madilim, mahamag, tinawag ng ating bida ang kanyang Kuya Huafo, na tila ba umeeko ang kanyang boses. Kuya, Kuya, Kuya Fo, habang patuloy ito na humakbang na tila ba puno ng usok sa palasyo. Muling sumigaw ang ating bida lumingon ito at sinabi, Kuya, nasaan ka? Mula sa kanyang likuran, tinawag siya ng kanyang Kuya Huafo, at sinabi, Fo, bakit? Anong problema? Agad siyang napalingon at nabigla, at sinabi, Kuya. Lumapit ang ating bida, at agad hinawakan ng dalawang kamay ng kanyang Kuya Huafo, at sinabi, nakakaginhawa ng loob, na maayos ka. Narinig ko ang balita kung gaano kalakas ang hukbo ng dilaw na turban. Sinabi ng kanyang Kuya Huafo, panalo tayo, batang duwag, wala kang dapat ipag-alala. Maaari ka namang humiga na lang sa tabi ni nanay ng ilang sandali. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala, nakangiti nitong sabi, sabay tulo ng dugo sa bibig at ulo nito. At muling sinabi, kaya, dapat mong alagaan ang iyong sarili. Sabay nag-alpasan ang mga dugo sa paligid ng ating bida, agad nang laki ang mata nito sa pagkagulat at sinabi, Kuya. Muling sinabi ng kanyang kuya na tila nasa malalim na hukay ang boses at sinabi, dahil sa tingin ko ay hindi na ako makakabalik pa. Biglang naglitawan ang mga tila kaluluwa sa paligid ng kanyang Kuya Huafo. Matapos ay dumilim ang lahat, sa katahimikan ng gabi, saksi ang buwan sa kalaliman ng gabi, sa tahanan ng ating bida. Isang sigaw ang namutawi sa bibig ng ating bida, at sinabi, Kuya. Agad siyang bumalikwas ng bangon, nang laki ang kanyang mata, pawisan ito, at puno ng takot at kaba. Matapos ay bumuga ito ng hangin at nagpunas ng pawis sa kanyang noo, at sinabi sa kanyang isipan, lintik. Ilang araw ko na ba itong napapanaginipan, hawak ang kanyang ulo na tila ba sumakit at sinabi, mayroon kakaiba. Nararamdaman ko, na tila ba ito ay totoo, kaya hindi ko na ito maisip na panaginip lang ang lahat. Matapos ay napatingin ito sa direksyon ng nakasinding kandila, habang hawak ang kanyang ulo, tila ba isinasayaw nito ang mapusyaw na liwanag ng kandila, pumasok sa kanyang alaala nung makita niya sa panaginip ang tunay na Huafu, at sinabi, ang pakiramdam na ito. Habang nakaluhod si Jinsu, ang doktor na ating bida, napatingin ito sa kandila na tila ba hugis ng isang tao, at sinabi, ito ba ang orihinal na may-ari na katawan ni Huafu? Kasabay sa kanyang alaala nang maglaho si Huafo, sa harapan niya. Ngunit pumikit ito ng mariin, at umiling-iling, at sinabi sa kanyang isipan, imposible, nababaliw na siguro ako dahil sa patuloy na bangungot. Maya-maya ay binuksan ng kanyang ina ang pinto ng kanyang silid at sinabi, Fu, may problema ba? Napatingin ang ating bida, at sinabi, Nanay, tila ba nagtataka pa rin ang kanyang ina at sinabi, parang binabangungot ka yata anak. Agad na tumayo ang ating bida sa kama, habang hawak ang ulo, at sinabi, hindi po, ayos lang po ako. Pumasok ang kanyang ina,
at ibinaba ang lampara sa lamesa, at sinabi, nakakagaan ng loob yan, kung ganoon. Ngunit nitong mga nakaraang araw ay hindi ako mapakali dahil sa mga panaginip ko. Habang naglakad ang ating bida patungo sa kanyang ina, muling sinabi ng kanyang ina, ilang araw ko nang napapanaginipan na mamamatay daw si Huafo. Nang laki ang mata ng ating bida sa pagkagulat, tila ba kidlat na tumusok ito sa kanyang puso. Agad niya binaliwala ang sinabi ng kanyang ina, upang hindi ito mag-alala, ngunit sa kalooban niya ay puno ito ng pangamba. At sinabi, wala naman po sigurong masamang mangyayari, siguro po na naginip ka lang ng ganyan, kasi magulo ang mundo nitong mga nakaraang araw. Tumingin ang kanyang ina, at sinabi, mas nais ko, kung ganoon ang sitwasyon, subalit ito ay hindi pa katagalan, nagpakita ka sa panaginip ko at hiniling mo sa akin, na iligtas ko ang kapatid mo. Muling nagulat ang ating bida, napaisip ito, at natigilan, tila lumungkot ang kanilang ina. Napayuko ito at sinabi, masyado lang siguro akong nag-aalala dahil tumatanda na ako. Wala lang naman siguro yon. Tumingin ang ating bida, sa kanyang ina, at sinabi, nanay, agad na sumagot ang kanilang ina at sinabi, bakit nagbigay ng paggalang ang ating bida sa kanyang ina at sinabi, nais ko po na pumunta sa Dunqui County, kung saan naroon si kuya. Samantala, sa kalaliman ng gabi, sa paglabas ng kabilugan ng buwan. Yangzhou Dongping State Shouzang County, sa lugar kung saan ang kalto ng Taipeng, distrito ng Yangzhou. Habang nakaluhod at nakayuko ang isang lalaki, sa isang punong obispo na si Yizi, nakaupo ito sa harapan ng lalaking nakaluhod at sinabi, punong obispo Yizi, ang bantay ay nagpadala ng mensahe. At ang sabi po niya, ay isa daw po itong agarang ulat. Sabay tingin sa mga kasulatan na nakabalot sa talata. Kinuha ng obispo na si Yizi at agad itong pinasadahan ng pagbabasa. Tila ba napaisip pa ito, at sinabi, sa wakas ay kumilos na ang pinuno ng obispo. Bahagyang nagtaas ang lalaki ng kanyang ulo at sinabi, ano po ang problema? Sinabi ng obispo na si Yizi, ito ay isang mensahe na nagsasabi ang pangunahing obispo ng Qingzhou, si Tang Go, ang nanguna sa hukbo ng dilaw na turban patungo sa commander ng Taishan. Siya ay isang kultong ng Taipeng, pangunahing obispo ng distrito ng Yangzhou, siya ay si Yizi. Kung gayon, dapat ay sinusubukan nilang sumulong patungo sa pamumuno ng Shanyang. At dahil ang kampo ng lokal na pamahalaan ng Shanyang Commandery ng Yangzhou ay nasa Shanyang Commandery, at tiyak na sinusubukan nilang tanggalin ang mga ulo nito, yun ay pagkatapos nilang alisin kami sa estado ng Dongping. Matapos ay tumalikod ito at humakbang patungo sa mga sandata na tila ba mga sibat na mataas ang kalidad, kinuha ang isa. Sinabi ng lalaki, kung gayon po, hindi po ba tayo dapat samilong? Kinuha nito ang sibat, na may nakapulupot na dilaw na punit na tela, at hinawakan ng mahigpit, at sinabi, hindi mabilang ng mga karaniwang tao ang mamamatay, kaya hindi natin magagawa iyon. Lumingon ito at sinabi habang hawak ang sibat at sinabi, tipunin ang mga makukuhang mga miyembro ng kulto, mula sa mga sangay ng Yangzhou papunta sa Dongping. Maliwanag ba? Agad na pataas ng tingin ang lalaki, tila ba ito ay nagulat? Itinaas ng obispo na si Yizi, ang sibat na tila ba ihahampas ito, at sinabi, dahil mayroon tayong dapat protektahan. At hindi ba, dapat natin itong protektahan ng maayos, sabay igkas ng sibat. Sa ere na tila may kalaban, at muling sinabi, at ngayon, ay iparating mo ito dahil mga miyembro talaga tayo ng kulto, at dapat tayong manindigan labang sa hukbong dilaw na turban. Seryosong sinabi nito, samantala, Dunqui County, kung saan naroon si Huafo, ang nakatatandang kapatid ng ating bida. Tila ba nagulat ito nang makita ang ating bida, at sinabi, Fu, ano ang dahilan at napadpad kang muli dito? Napahawak ang ating bida sa kanyang ulo, na tila ba inaalala ang kanyang panaginip at sinabi, paulit-ulit kang nagpapakita sa mga panaginip ko, at pinahihirapan ako nito, kaya wala akong nagawa kundi ang pumunta dito. Sinabi ni Huafo, panaginip, ako ba? Tumingin ng seryoso ang ating bida, at sinabi, kaya, kuya. Kailangan kong manatili sa tabi mo pansamantala. Napakunot ng noo ang kanyang kuya, bakas ang pagtataka nito. Lumipas ang mga oras, habang magkaharap ang magkapatid sa isang lamesa. Agad nagpahanda si Huafo, ng mainit na tsaa,
Muling sinabi ng ating bida, na naginip din si nanay ng parehong bagay, at siya ay lagi na nag-aalala. Sinabi ng kanyang kuya, ngunit panaginip lang naman ang mga yun, di ba? Muling sinabi ng ating bida, hindi ba natural lang sa kahit na sino na isipin na kakaiba, kung ang panaginip ay lumilitaw ng higit sa 10 araw? Sinabi ng kanyang kuya, sa bagay, totoo nga yan. Sinabi ng ating bida sa kanyang kuya, ang kanyang pagtataka, subalit bakit walang tao sa tanggapan ng gobyerno? May nangyari ba? Sinabi ng kanyang kuya, humiling si Gobernador Leo Day, kaya nagpadala ako ng mga karagdagang sundalo. Matapos italaga kahit ang pamamahala sa mas mababang ranggo sa mga palabas na partido at palakasing ang pag-iinspeksyon, kaya ganito ang resulta na nadatnan mo. Sabay humigop ang kanyang kuya ng tsaa, agad sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan ang nabanggit na pangalan ng kanyang kuya. Ano daw, Leo Day, note, si Louis Day, na taon hanggang 172. Ika-4 na buwan sa kalendaryong lunar ay isang politiko ng huling bahagi ng dinastiyang Han, na may pangalang Gong Shan, at isang taga-Muping County, Donglei Commandery, Qingzhou. Kilala rin siya bilang inapo ng yumaong si Liu Bang, namatay siya sa labanan laban sa dilaw na hukbo ng Turban, na dumaan na ganap sa Qingzhou bilang gobernador ng Yanzhou Prefecture. Tumingin ang ating bida sa kanyang kuya Huafo, na hawak ang tasa ng tsaa, habang patuloy na papaisip, at sinabi sa kanyang isipan, dapat sanay naging gobernador ng Yanzhou si Liu Dai, noong panahon na tapos ang hukbong dilaw na Turban at nalikha ang koalisyong na hindi pabor kay Dongzhou. Nagkakagulo na ba ang mga bagay-bagay dahil ako ang attendang Imperial Sense Orate? Note, si Liu Dai rose bilang gobernador ng Yanzhou noong 189. Ang koalisyong na hindi pabor kay Dongzhou ay nabuo noong taon 190. Nang maganap ang rebellion dilaw na Turban noong taon 184, si Liu Dai, ang damalong aklat na sensurado ng imperial ng huling bahagi ng dinastiyang Han, Volume 31, Chapter 21, Lukang. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, na intindihan ko na naiinis siya dahil sa kaguluhan. Ngunit kung iisipin, na humiling siya ng mga sundalo gayong hindi pa nga naganap ang rebelyon ng dilaw na Turban sa Yanzhou. Huwag mong sabihin na hindi niya pinaalis lahat ng mga hukbo niya, di ba? Habang napatingin ang ating bida, sa kanyang kuya na umiinom ng tsaa. Matapos ay sinabi ng ating bida, sa kanyang kuya, ilan ba ang mga reserbang puwersa na meron ng Dongqiu County? Sinabi ng kanyang kuya Huafo, ang masasabi ko lang ay, binilang namin ang mga lalaking maaaring ipatawag sa militar kahapon. Marahil ay mahigit sa 1,000, agad nagtaka ang ating bida. Kumunat ang kanyang noo sa galit, at sinabi sa kanyang isipan, lintik, pinaalis niya ang lahat ng datihan na mga hukbo. At pareho lang ito sa isang bakanteng tahanan, sinabi ng ating bida, kung kakaunti lang ang mga sundalong militar, hindi ba magkakaroon ng problema sa pagpapanatili ng kaayusan sa publiko? Sinabi ng kanyang kuya Huafo, magsisinungaling ako kung sasabihin kung hindi. Ngunit paano natin mailigtas ang ating mga hukbo, kung isang pangkat ng mga traidor ang nagtatangka na linlangin ang mundo? Hindi pangkaraniwan ang mga pagsabog na hukbong mga dilaw na Turban, kaya ako nagdesisyon. Tumingin ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, ang matuwid na personalidad ni kuya, ang kalakasan niya, ngunit masyadong matigas ang kanyang ulo. Sinabi ng kanyang kuya Huafo, ang rebelyon ay hindi naganap sa Silid, Yezhou, at Yanzhou. Bukod pa riyan, ay malayo ang Dongjun sa Jizhou at Qingzhou, kung saan nagaganap ang rebelyon, kaya pinapante ko ang mga hukbo sa pag-aakalang hindi kami agad mapapahamak. At higit sa lahat, sa commandery ng Shanyang, ang himpilan ng lokal na pamahalaan ay malapit sa Dongjun, kaya hindi ako nagdududa na kung sakaling magkaroon ng emergency, sila ang magiging mas malaking puwersa. Napakagat ng labi ang ating bida sa sinabi ng kanyang kuya, sinabi niya sa kanyang isipan habang ito ay nakatingin. Hindi naman siya mali. Ngunit posible lang ito kapag hindi inatake ang Yanzhou, at kahit sa actual na kasaysayan o sa nobela ng Tatlong Kaharian, ang Yanzhou ay hindi inatake ng hukbo na dilaw na Turban. Pinagsalikop nito ang dalawang palad at malalim na napaisip. Habang nakakunot ang kanyang noo, at sinabi uli sa kanyang isipan, subalit ang kasaysayan ay naging napakabaluktot na ngayon. Note, noon taon 191,
ang muling nabuhay na hukbong turban na dilaw ay sumasalakay sa commander ng Taishan ng Yanzhou, matagumpay na naitaboy ni Cao Cao, ang hukbong dilaw na turban. Ang labanan ay kilala rin bilang labanan ng Yezhou o labanan ng pagsagip sa Yanzhou. At muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, gayunpaman, makakasiguro ba tayo na hindi aatakihin ang Yanzhou? Samantala, sa pagsapit ng gabi, sa kabundukan maaninag ang tila pangkat sa kasukalan ng gubat, na may mga dalang sulong na nagsilbi nilang liwanag habang ito ay naglalakad sa gitna ng kadiliman ng kagubatan. Isang pangkat ng dilaw na turban rebelyon, patuloy na naglalakad sa gitna ng kagubatan. Sigaw na sinabi ng isang lalaki, sa kanyang tagasunod, huwag mong kalimutan ang mga taong nasa harapan mo, at sumunod ka lang. Kung tatawirin lang natin ang bundok na ito, nasa bakana na tayo ng Taishan Commandery. Napatingin naman ang mga lalaki na may dalang sulo, at mula sa itaas sa tuktok ng bangin, humakbang ito, at tumingin sa ibaba, sa mga pangkat na may dalang sulo, at habang nakatingin ito sa ibaba ay nasa likod nito ang kanyang mga disipulo na mga nakaitim na kasuutan, tumitig ito, at sinabi, magsimula na, agad nagbigay ng paggalang ang kanyang mga disipulo, at sabay-sabay sinabi, sumasaludo po kami. Agad itinaas ng lalaking nakaitim ang palaso, hinayla ito at inilagay ang bala ng palaso matapos ay binanat ito, at pinakawalan sa ere. At mula sa itaas ay agad na patingala ng tingin ang mga lalaki nang marinig nito ang tila ba, ito ay sumisipol, na nagmula sa ere, sinabi ng tila ba isang pinuno ng pangkat na dilaw na rebelyon, sa kanyang isipan, isang palaso na sumisipol. Note, isang palaso na tumutunog, ginagamit ito para sa iba't ibang layunin, tulad ng pagbibigay senyas, sa pagsisimula ng isang pag-atake o bilang babala sa kaaway ng namumunong opisyal. At mula sa itaas bumaksak ito malapit sa kanilang tabi, na tila ba umaapoy, matapos ay agad itong nagdingas, maya-maya ay nagliparan ang mga bala ng palaso, na nagmula sa itaas sa ere. Tumusok ito sa mga pangkat ng mga lalaki, na agad na napasigaw ng bumaon sa kanila ang mga nagliparan na palaso. Agad hinahanap ng tila ba isang pinuno, ang pinagmulan ng palaso, agad nagulat ito nang makita niya, ang mga pangkat na nakaitim at mga nasa sanga ng puno at sunod-sunod na umatake gamit ang mga palaso. Nang laki ang mata nito sa pagkagulat at pasigaw nitong sinabi, isa itong pananambang, agad suminyas ito sa mga kasama at sinabi, lahat kayo ay mabilis na umatras, natigilan ang mga lalaking mga nakadilaw na may scarf na suot sa ulo. Muling nagpalipad ng palaso ang mga nasa puno, sumisipol ito habang nasa ere, at may mga sindang apoy. Sunod-sunod nagliparan ito sa ere, gulat na gulat ang mga nakadilaw, na hindi alam kung saan sisilong. Napasigaw ang mga tinatamaan ng mga palaso, ang iba ay mga natakot na kung mabubuhay pa sila o hindi na. Sumigaw ang kanilang pinuno, at sinabi sa kanyang mga tauhan, umatras kayo sa kaparehong direksyon na pinanggalingan nyo. Magmadali, kanya-kanya itong takbuhan ng kumalat ang apoy sa paligid nila. At mula sa tuktok ng bangin nakatanaw ang isang pinuno, na nakaitim, habang nasa kanyang likuran ang kanyang mga tauhan. Habang pinapanood niya ang nagliliyab na kagubatan, habang kanya-kanyang takbuhan ang mga dilaw na rebelyon. Itinaas nito ang sibat at ipinatong sa kanyang balikat, matatalim na mga mata na sinabi nito, basta na lang sinusunod ang mga pangunahing prinsipyo ng pag-atres sa paraan ng kanilang pinagmulan. Subalit, hindi nila alam kung gaano kadelikado na ilagay ang kalaban sa mas mataas na lugar. Habang patuloy sa kani-kanilang pagtakbo, muling sumigaw ang lalaki habang itinuro ang hawak na sibat at sinabi, sugulin sila. Mula sa itaas ng bangin, agad nagtalunan ang mga nakaitim, na tila ba mga paniki, habang hawak ang sibat. Agad nagulat ang mga dilaw na rebelyon, nang makita ito bumaba mula sa itaas ng bangin, upang sila ay paslangin. Napaatras ang mga ito, nang makita ang sibat na hawak nito. Matapos ay tumingin ng masama at pasigaw nitong sinabi ng sabay-sabay, sugod. Tila ba naumid ang mga dilawan, bakas ang kaba at takot sa kanilang mga mukha. Subalit maya-maya pa, ay maririnig ang sigawan, tunog ng mga sibat, pagsalag, at mga nasaksak, kung saan-saan parte ng katawan abutin, habang ang mga dugo, ay naghalo-halo na. Itim laban sa dilaw matira matibay, patay kung patay, habang nagaganap sa kalaliman ng gabi.
Natigilan ang pinuno ng dilaw na rebelyon, bakas sa kanya mga mata ang kaba, at pagkatakot nang makita niya, nang marami na ang sugatan sa kanyang tauhan, at ilan na rin ang mga namatay, at sinabi sa kanyang isipan, putik, ano ba ang nangyayari dito? Isang pananambang na atake, mula sa itaas, agad siyang sumigaw sa kanyang tauhan, at pasigan nitong sinabi, bumalik na tayo sa pinanggalingan natin. Lumaban habang nagdidikit hanggang sa magdikit na ang balikat ninyo. At huwag alisin ang pokus sa pakikipaglabanan, maya-maya pa mula sa ere, kuminang ang tila dulo ng sibat. Patungo ito sa lalaking pinuno ng dilaw na rebelyon, tumusok ito sa isang puno. Na malapit sa kanya, agad nagulat ang pinuno ng dilaw na rebelyon. Napatingin ito sa naghagis ng sibat at sinabi nito, hoy ikaw! Sabay senyas ng kamay at muling sinabi, ang siyang umakay sa kamatayan ng mga kawawang karaniwan tao. Kaya alam kong ikaw yun, habang matiim ang mga mata nito sa lalaking nakascarf na dilaw. Agad inikot-ikot ng pinuno ng dilaw na rebelyon ang hawak na sibat, pigilan mo yan bibig mo sa walang kwentang katuturan. Ang magpakalat ng magandang swerte sa bulok na salitang ito. Matapos ay mabilis itong humakbang at tumalo ng mataas, upang atakihin ng lalaking nakaitim, at pasigan nitong sinabi, isang tampalasan na walang alam, ang nagtatangkang guluhin ang aming dakilang layunin. Napatingala ang lalaking nakaitim, at agad isinalag ang hawak na sibat, at sigaw na sinabi, nagkakamali ka. Nakailag ito nang muling umatake ito, patuloy na lumaban ito, habang parehong mga daplis ang kanilang mga tama sa katawan, at parehong ayaw sumuko. Tumingin ang lalaking pinuno ng kulto ng Taipang, at muling sinabi, alam ko, ang lahat ng ito ay mapapabuti. Ngunit hindi lahat ay maswerte, sa pag-atake nito, ay napabaksak ito ng nakaitim. Napasubsob ito sa lupa, agad nagulat ang mga tauhan nito na may scarf na dilaw, at sinabi, pinuno. Habang nakatayo ang lalaking nakaitim at habang ito ay nakatalikod sa mga tauhan ng mga nakascarf na dilaw, tumakbo na kayo, mula sa pinanggalingan ninyo, tukoy nito sa pinuno ng dilaw na rebelyon, tila ba nang inig sa takot ang mga tauhan nito. Lumingon ang lalaking nakaitim at sinabi, walang dahilan para mamatay kayo sa ganitong kababang lugar. Matapos ay maririnig ang sigawan mula sa kadiliman ng langit.